Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, isang sleepover ang nauwi sa isang nakakatakot na ritual na hindi dapat ginawa. Isang misteryosong libro ang nagdala sa dalawang magkaibigan sa harap ng isang salamin na may kakayahang maglabas ng multo. Sa gitna ng dilim at katahimikan, isang duguang babae ang lumitaw at sinimula ng isang bangungot na hindi nila inaasahan. Abangan ang kwento ni Jomar at kung paano nagbago ang lahat matapos ang gabing iyon na puno ng takot at misteryo. Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Jomar. Gusto ko lang sanang i-share itong experience ko sa isang kaibigan ko. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, pero ayun nga. Sa mga nakakaalam ng sagot, sana ay matulungan niyo ako. Nangyari ito nung 14 years old pa lang ako. Si Dave ay matalik kong kaibigan noon. May problema siya sa pamilya niya. Madalas siyang saktan ng tatay niya. Kaya isang araw ay nagpaalam siya sa akin na mag-sleepover sa bahay namin. Pumayag naman ako. Nagdala siya ng mga gamit niya at nagsettle sa bahay namin. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, ay may napansin akong kakaibang libro na dala niya. Hindi ko alam kung ano yon, pero mukhang luma na. Tinanong ko siya kung ano yon, pero sabi niya ay mamaya na lang daw niya sasabihin. Nung gabi na ay nilabas na ni Dave yung libro. Sabi niya tawagin daw namin yung multo sa salamin. Nagtawanan kami pero seryoso siya. Sabi niya totoo raw na may lalabas na multo sa salamin. Tinanong ko kung saan niya nakuha yung libro. Sabi niya nakita raw niya yon sa lumang bahay ng lola niya. Nung naglilinis daw siya ay may nakita siyang lumang baul na puno ng mga libro. Karamihan daw sa mga libro ay tungkol sa mga ritual, kaya kinuha niya yung isa sa mga libro at binasa. Doon niya raw nakita yung ritual para tawagin yung multo sa salamin. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag sa kalokohan ni Dave. Siguro dahil sa awa ko sa kanya. Alam kong hirap na siya sa tatay niya. Kaya kahit na alam kong hindi totoo yung sinasabi niya, ay pumayag pa rin ako. Pumasok kami sa banyo. Doon daw namin gagawin yung ritual. Tinapat namin yung salamin sa pinto ng banyo at sinimulan na namin yung ritual. Tumahimik yung buong bahay. Tanging maririnig mo lang ay yung mga hininga namin. Nung sabihin ni Dave yung pangalan ng multo, ay bigla na lang may lumitaw na babae sa salamin. Duguan yung babae. Napasigaw ako sa takot. Pero si Dave ay parang natuwa pa. Sabi niya sa multo na kunin yung tatay niya. Parang alam na ni Dave yung gagawin niya. Parang matagal na niyang pinagplanuhan yung gagawin niya. Biglang lumitaw sa salamin yung tatay ni Dave. Nasa kama ito at natutulog. Kinain siya ng multo. Nagsimula na akong magwala. Sinusubukan kong pigilan yung nangyayari. Pero hindi ko magawa. Pagkatapos ay hinarap ng multo si Dave. Sabi niya, may kapalit daw yung ginawa niya. Kukunin din daw niya yung buhay ni Dave. Sabi ni Dave, okay lang daw. Kinain din ng multo si Dave. Nagsisisigaw na ako noon. Sinusubukan kong tumakbo palabas ng banyo, pero parang may humahawak sa akin. Nung matapos yung multo, ay hinarap niya ako. Akala ko ay ako na yung susunod na kakainin niya. Pero imbes na kainin ako, ay sinabihan lang niya ako na wag daw akong mag-alala dahil hindi naman daw ako ang nag-utos sa kanya. Pagkatapos ay nawala na yung multo. Nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako sa banyo. Nagulat yung pamilya ko kasi hindi nila alam kung bakit ako nasa banyo. At kung bakit puno ng tubig ang sahig. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanila ang nangyari pero wala silang naniniwala sa akin. Sabi nila, wala raw akong kaibigan na nagngangalang Dave. Wala raw akong kaibigan na nag-sleepover sa bahay namin. Wala raw akong kaibigan na may tatay na sinasaktan siya. Hindi ko alam kung bakit ganon. Parang walang ebidensya na nag-e-exist si Dave
Nung bumalik ako sa kwarto, hinanap ko yung libro na dala ni Dave pero wala na ito. Hindi ko alam kung saan napunta yon. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako sa nangyari. Pero may isang bagay na nagpatunay na totoo lahat ng alaala ko. May isang beses na nakatanggap ako ng text mula kay Dave. Sabi niya, tulungan ko raw siya. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Dahil hindi ko alam kung nasaan siya. Pero isa lang ang sigurado ako, buhay pa si Dave. Nakakatakot talaga ang mga ritual na hindi dapat ginagawa. Sa kwento ni Jomar, natutunan natin na may mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga salamin. Baka may ibang nilalang na nakatingin din sa inyo.